Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Jalen Brunson excited nang makasama si Clarkson. Kyle Kuzma gumawa ng major changes matapos umalis si Lillard. At pagpunta ni Westbrook sa Kings, maaaring magdulot ng regalo sa Lakers. Nagkaroon ng malaking karagdagan ang second unit ng New York Knicks ngayong off-season sa pamamagitan ng pagkuha kay former 6th Man of the Year Jordan Clarkson sa isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $3.6 million. Isa si Clarkson sa pinakamahuhusay na bench players sa NBA sa nakalipas na 5 taon kung saan siya ang nanguna sa puntos mula sa bench simula noong 2020. Ginugol niya ang huling 6 na season sa Utah Jazz kung saan nagtala siya ng average na 17 puntos kada laro mula sa bench at nakuha ang 6th Man of the Year award sa kasunod na taon. Malamang ay masaya ang Knicks sa pagkuha kay Clarkson para sa susunod na season. Ganon din ang superstar point guard ng team na si Jalen Brunson na ibinahagi ang kanyang reaksyon sa podcast niyang The Roommates Show tungkol sa pagkakadagdag ni Clarkson sa team. Sobrang kilala ko siya, sabi ni Brunson. Nakakausap ko siya minsan. Mabait na tao, kasama niya ang mga taong kilala ko rin na mabubuti. Isang mahusay na karagdagan para sa amin, sigurado. Noong nakaraang season, huli ang Knicks pagdating sa total bench points at bench points per game, kaya't ang pagkuha sa isa sa pinakamahusay na scorer mula sa bench ay tiyak na makakatulong para maayos ang ilan sa mga problemang iyon. Noong nakaraang season, nagtala si Clarkson ng average na 16 na puntos kada laro habang may 36% shooting mula sa 3-point range sa 37 laro, 28 ay nagmula sa bench. Bukod pa rito, ang pagkuha kay Clarkson ay nagbibigay sa Knicks ng isa pang ball handling scorer na makakatulong kay Jalen Brunson at magpapagaan sa kanyang responsibilidad. Mapapakita rin nito ang lalim ng kanilang roster, isang bagay na matagal na nilang hindi nagagawa. Sa kabilang balita naman, isa ang Milwaukee Bucks sa mga pinakaaktibong team ngayong off-season habang ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapasaya ang kanilang superstar na si Giannis Antetokounmpo. Naniniwala ang Milwaukee na nakabuo sila ng isang maayos at kompetitibong roster ngayong summer upang makipaglaban sa mahina-hinang Eastern Conference. Nakatutok ang lahat kay Antetokounmpo at kung paano niya pamumunuan ang team na ito patungo sa tagumpay. Ngunit bukod sa kanya, may ilang players rin ang inaasahang mag-aambag ng malaki at posibleng maging susi sa pag-angat ng Bucks. Isa sa mga player na may ganitong layunin ay si Kyle Kuzma, forward ng Bucks. Papasok si Kuzma sa kanyang unang buong season bilang bahagi ng Milwaukee at magdadala siya ng isang malaking pagbabago. Ayon sa NBA numerologist na si Etienne Catalan, magpapalit si Kuzma ng jersey number mula 18 to 0. Na-trade si Kuzma sa Bucks noong Pebrero at nagsuot siya ng number 18 sa ikalawang bahagi ng season. Ngayon, babalik siya sa jersey number na una niyang ginamit nang pumasok siya sa liga. Nangyari ang pagpapalit ng jersey number na ito matapos i-wave at i-stretch ng Bucks si All-Star guard Damian Lillard noong unang bahagi ng Hulyo. Suot ni Lillard ang jersey number 0 sa 2 season na naglaro siya para sa Milwaukee. Ngayon, si Kuzma na ang magsusuot ng numerong iyon. Sa kanyang unang kalahating season sa Milwaukee, naging maayos naman ang performance niya, lalo na sa regular season. Sa 33 laro, 32 bilang starter, nagtala si Kuzma ng average na 14 na puntos, 5 rebounds, 2 assists at 1 steal habang may shooting percentage na 45% mula sa field at 33% mula sa 3-point line. Gayunpaman, pagdating ng playoffs, tila hindi naging siya ang inaasahan. Sa 5 laro, nakatotal lamang siya ng 29 na puntos at naglaro ng average na 20 minuto kada laban. Wala si Kuzma sa tamang forma ng pinakakailangan siya. Ngunit ngayong wala na si Lillard sa team, mas inaasahan siya na umako ng mas malaking responsibilidad, lalo na sa opensa, upang matulungan ang 2-time MVP na si Giannis Antetokounmpo. Sa huling balita, ayon kay Matt George ng ABC10, interesado ang Sacramento Kings kay Russell Westbrook, ngunit naghihintay pa sila bago ito pirmahan. Nais muna nilang makahanap ng bagong team para kina Malik Monk o Devin Carter. Kung matutuloy ang mga galaw na ito, hindi sinasadyang matutulungan ni Westbrook ang Los Angeles Lakers na makuha ang perpektong katambal para kay Luka Doncic, si Monk.
Tungkol sa Kings at Russell Westbrook, nagkausap na ang magkabilang panig at may mutual na interest mula pa nang magsimula ang free agency. Alam na ng marami yan, ayon kay George sa Twitter. Sa pagkakaalam ko, nais pa rin ng Kings na matrade muna ang isang player gaya ni Devin Carter o Malik Monk bago nila maipasok si Westbrook. Sobrang siksikan na kasi ang guard position sa team at limitado ang financial flexibility nila. Ang pagbabalik ni Malik sa Lakers ay magiging malaking bagay lalo na kung tama ang presyo. Naging bahagi na ng Lakers siya dati. Sa katunayan, sa Los Angeles nagsimula muli ang pagbangon ng kanyang career matapos ang hindi pantay-pantay na mga taon sa Charlotte Hornets. Ngayon, isa na siya sa mga itinuturing na kandidatong 6th Man of the Year taon-taon. May sapat na ball handlers na ang Lakers sa katauhan ni Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves. Pero ang pagdagdag ng isa pang player na kayang gumawa ng plays at epektibong makipaglaro off the ball ay magiging perpekto. Kapag nasa loob ng court si Doncic, kailangan niya ng tatlong pangunahing bagay sa paligid niya, mga secondary creator, 3-point shooting at depensa. Dalawa sa mga ito ang naibibigay ni Monk, ang kanyang kakayahang gumawa ng sarili niyang shots at maaasahang shooting mula sa labas. Bukod dito, dahil sa kanyang athleticism, maaari rin siyang maging banta sa off-ball cut sa tabi ni Luka. Nang makarating si Doncic sa NBA Finals kasama ang Dallas Mavericks, kasama niya si Kyrie Irving. Bago ito, nagtagumpay rin siya sa playoffs nang may mga kakamping sina Jalen Brunson at Spencer Dinwiddie na nagtulak sa kanila sa Eastern Conference Finals. Siyempre si Reeves pa lang ay isa ng maayos na secondary creator para kay Doncic, pero kung madaragdag si Monk, dalawa na silang maaasahan sa ganitong papel. Kung sakaling gustuhin ni Westbrook na pumirma sa Kings at magpasya ang Sacramento na isakripisyo si Monk dahil dito, posibleng magbukas ito ng isang magandang oportunidad para sa Lakers. Maaring hindi interesado ang Kings at Lakers na makipag-trade sa isa't isa dahil sa kanilang matagal ng kasaysayan. Ngunit may mga pagkakataon na ang mga desisyon ng mga team ay nagbabago batay sa mga pangangailangan at oportunidad. Kung mag-o-offer ang Lakers ng isang first round pick at idagdag pa nila si Dalton Knecht, ang magiging epekto nito ay maaaring magbukas ng pagkakataon para sa isang makapangyarihang trade. Kung matutugma nila ang mga sahod ng mga players, magiging isang pangarap na acquisition si Malik Monk para sa Lakers, lalo na't magiging kakampi siya ni Luka Doncic sa mga darating na taon. Ang trade na ito para sa Lakers ay hindi agad mukhang win-win situation, ngunit may malaking potensyal sa long-term goals. Ang pagsasama ng mga players tulad ni Monk at Doncic ay magbibigay ng pagkakataon para mapabuti ang lineup ng Lakers at makapag-develop ng mga talent at strategies sa court. Gayunpaman, kailangang isaalang-alang ang flexibility sa trade negotiations at ang mga historical factors sa paggawa ng desisyon. Sa kabuuan, ang trade ay isang risk na may malaking benepisyo kung magtutulungan ang team upang mapalakas ang kanilang future prospects.